Okay, so magabasa tayo din sa Hebreano 4, versikulo 12 hanggang sa 13. Nagaingon, mga bata, fokusan, makakaton mo kung saan pag-focus. So nagaingon din sa Hebreano 4, 12 hanggang sa 13. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada ng do'y sulap, o mudulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan sa mga kawayugan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ang dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag o nakitag kusay. Akong hangyon na tanan sa pagtindog, mag-aantog na. Amahan ako nga Diyos, niningatak na sa kabuntago na usap kami magkaduol sa imong balaan nga presensya. Magapaupos kami sa imong mga plano o katuyuhan sa among mga kinabuhi. Mawala pang ang pagtuon sa imong balaan nga pulong. Nga mo ang priority number 1 sa tagsa-tagsa ka mga kalag sa imong mga kanakan. Naghangyo kami sa imong pagtabang kanamo, labi na sa among pagtuon sa imong pulong. Tagay kami og focus. We pray to the Father nga ang balang Espiritu magatudlo gid siya nung pagi sa tagsa-tagsa na kung kinabuhi. Salamat nga himaya ikaw sa man sa tagsa-tagsa na kung kinabuhi. Kintanan ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, so kung ngayon ha, mga kabataan ha, ang chisida, bukan ang chisido. So, sit down na, no? O kinsa itong wala pa matagay ang Bible, Bible ako ha, ay murag, pasinapay wala nagkadawat ng Bible. Itong, kamu, bing na po may Bible, matagay na ba? Hindi na lang. Pagkagapan ito. Actually, naputol kita sa itong pagtuon din sa characteristic of doing the Word of God. But, nakita sa number 4, itong kung manakita na yung number 1, there are 5 characteristics of God's Word in this verse, Hebrews 4:12. Ato nang na-take up kining number 1, the Word of God is quick or alive. No? Then, ang second, the Word of God is powerful. Sa diya magato ka sa pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos, magalihok yun sa imong kinabuhi. Murabag sama sa usa ka gidikanan, nga kung musugo siya sa iyang anak, kung musugo tayo ng iyang anak, powerful ang word sa iyang ginikanan. O sama sa pinato, sa dihang ang pulong sa Diyos, atong mabasa, atong manunggan, kung i-apply din natin sa atong magkinabuhi, powerful siya. Ato na siya ay kusog, ato na siya ay gahom sa atong magkinabuhi. And third, sharper than any two-edged sword. Atong text sa tagsang kini siya, no? Hait pa siya sa espada nga duhay sulab. Now, ang sword nga gigamit din is makaira, no? Katong dinibay taas, pero handy ang pagkadaron sa manggugubat during that time. No? Na din, dili ma-out balance ang isa ka warrior. So, kanang nag-hiskot nitungod sa usa ka magtutuo nga sa dihang i-apply niya ang pulong sa Diyos na yung kinabuhi, dili gid siya ma-out balance. Wala ka importante nga ang pulong sa Diyos ato niyong i-apply. No?
So wala nagahisgot kini siya, may tungod sa rumpaya, kining tingala kita na pagbasa natin sa Biblia, ato na 5 ka klaseng nga sword. Isa na niya na, rumpaya, mauning taas kayo, no? Almost 6 feet kataas ni siya. Nga, ma-outbalance ang katong nagdala ni ini, no? Napoy, makairas, mauning gisulat sa Biblia. Double-edged sword. Makairas, giskutan ni na. Ato na nang i-explain ng makairas, no? Then, ang katulo is Simos. Ang ikapat, Akinakis, o ang kalima is Dulon. Well, atong gi-explain ka ng 5 ka mga klaseng espada, pero ang sa pulong sa Diyos, usa lang ang gisgutan nina. Makairas ang iyang gisgutan. Now, there is ikapat ka characteristics, no? Ining gisgutan ng piercing. Gikuha sa Griego nga pinulungan nga neomai. No? Pulong, but it penetrates. It is a sword that cuts deep. No? Ang buti sabot nga mao kining illustration niya sa makaira, espada nga doy sulab. No? Nga mudulot gyud daw, no? Bisan man sa uyukan sa gitawag na to unsa may uyok sa bukog, no? Kining sa tumatungan gid maro, no? Musulod siya dito sa maro. O bisan man sa gitawag na to o kaning gitawag na to the inner part of man. Ang pinaka-inner part of man unsa man? Soul and spirit. Bisan man sa soul and spirit mo penetrate yun siya. So, gikuha siya sa Griego nga pinulungan di neomai, no? Piercing. O kini siya sa Griego sa gikuha kini siya sa present tense. Nga meaning, ang pulong sa Diyos, always good siya nga mo penetrate. Always good siya nga mukuha sa mga lamak sa una-una sa tao. Meaning, ihan kulikutong to mga kinabuhi sa usa ka tao, nga nagkinabuhi sa sala. No? So, present tense, no? It indicates that it keeps on piercing. Musulog yun siya. And piercing is also in the middle voice. Igamit mo siya sa middle voice. Meaning, we understand that when God's word pierces, it benefits us. Wala yun siya na yung purpose niya na. Nga nung mutulisok yun siya, tungod kay ang purpose niya nga makabenepisyo ka. Sa unsang pagi nga makabenepisyo ka. Mag-change ang imong kinabuhi. Makita nimo ang imong kinabuhi o kung sa angay nimo nga usbon sa imong pagkinabuhi. So, this is the only time you can get slashed by a sword and benefit from it. Unang, anak ka importante ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Munang sa dinata diri, nagasimba ta sa Diyos. Gisimba na to ang Diyos, gataga na to siya. Taas ng pagrespeto, pinagi sa pagtuon sa iyang pulong, the Word of God. Atong gitunan ng pulong sa Diyos. Kinahanglan taas kita respeto sa pulong sa Diyos. Mabitaw na nga sa pagsugod, ginahagin na ko kung pwede, bilugin man saba-saba, labi ng mga kabataan. Kaya nga naman, sa dihan nagatuon kita sa pulong sa Diyos, kinahanglan taas ang atong pagtamod o pagrespeto niini. Dili kay muraratag nagdula-dula, dili kay muraratag ka nang naglingkod nga murag wala, no? Kundi sa dihang nagatuon kita sa pulong sa Diyos, dapat serious kita, focus kita. Kaya maghatag ni siya at benepisyo nga ni ka na to.
So the word penetrates into the material part of man or in the inner being and lodges there as indicated in the next phrase. No? Piercing, even to the dividing asunder of the soul and spirit. Mulusot siya diri. Mulusot siya diri. Sadyang maminaw ka sa pulong sa Diyos, para ganina, minaw ko kay Linda kung the simplicity of salvation. Walo ka kategory. Simple lang kayo. Salvation na siya tanan. Pero yes, munurot yun sa mga galag. So ang pulong sa Diyos, bisag kapila pa na niyong i-review, nagyapon siya mahimo, nagyapon siya ma-islas, kinabuhi sa usa ka tao. Makabenepisyo gyapon ka. So, mo-penetrate siya, bisan man sa kalag o sa espiritu. Ang kalag o ang espiritu, dili gini siya mahiwa sa espada. Bisag unsang klaseng espada, dili kahiwa sa kalag o espiritu. Kutsilyo. Bisag pag armas, buta itong machine gun, mabuhat na lang ng atong ulo, dili gid siya makatandog sa atong soul and spirit. Inguna na ka amazing ang gibuhat sa Ginoo sa tao. Nganong na nagbutang siya og kalag o espiritu sa sulod sa kinabuhi sa tao. Mo kana nga kung ang lawas sa usa ka tao mawala naman ang kalag ug ang espiritu, wala ang poli sa Dios. Di siya mamsa. Di siya mahiwa. Di siya matagod-tagod. So, di siya matandok. So, the Bible continually penetrates into the immaterial part of man. Ang Biblia, ang pulong sa Diyos, kanunay gid siya nga mo sangko dito sa imuhang kalag. So, gingon, knife and bullets cannot touch or penetrate the soul. Only the Word of God can pierce or penetrate the soul. Now, there is a medical analogy, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, even as the joints and the marrow. Gihulagway kini siya sa usa ka surgeon. Unsa man yung surgeon? Usa ka doktor, no? Gihulagway siya sa usa ka doktor nga kung namay halimbawa magpa-opera sa iya kaya na siya ay sakit, iputan na to, batubas kidney. Kanang batus kidney sa mga surgeon, magsayo na sila Gani karon kidney transplant, okay na gani kayo, magkaya na kayo nila. Kanang mga batus kidney, magkuha na nila. Now, kung sa mga yan, nasa batus kidney, na ay dautan diha, no? Magkusya o dautan sa imuhang panglawas. Makakusya o kadaot sa imuhang pisikal. So munang ang usa ka nay sakit, motor siya sa doktor o magpa-opera. Mo ni gitawag na to medical analogy din, no? O ang doktor, o siya magabuhaton sa doktor para na maayo ang usa ka pasyente, iyahan ang operahan. Pag-opera niya na, kung sa iyang kuhaon, dili ang maayo mo iyang kuhaon, kung sa iyang kuhaon ang dautan. Ang katong dili, maayo mo iyang kuhaon. O sa diyan na makuha na niya itong dautan, kung saan nilitabo sa usa ka tao, mubalik na ang iyang panglawas, maayo na siya. So, muli ka itong kinabuhi. Isip mga magtutuo o mga Kristohanon, ang pulong sa Diyos, kanunay nga nag-penetrate, nag-opera siya o kung sa itong mga dapita sa tuwang
kalag espiritu nga dapat kuhaon. Kaya dili mo ito makayo. Wala itong imuhang kabalaka, nung magkakabalaka man ka. Nganong nakay-kaguol. Nganong nakay-anxieties. Nawang Diyos, ganun ay nagtudlo sa tos punong sa Diyos nga, ayaw pagkadlok, do not fear, do not fear, do not fear. Pero ang tao, kung mag-operate siya sa tawanan ng kahintang, magkahadlok din siya. Kasi, usa lang niya ka desisyon, kung magkinabuhi siyang espiritual, mawala man niya kahadlok. Pero mo lang ginabot. Mabalik-balik mo doon, no? Kung ang tao, tawhanon, masa'y kahadlok, masa'y kabalaka, masa'y kaguol, masa'y self-pity, masa'y garbo, ano. Pero kung ang usa ka tao, may mong espiritual siya, dili siya matandok sa bisan unsang mga utang. In fact, kawan nila atong tunanggal ng two perspective in life. No? So, muning trabaho sa balang espiritu, sama siya sa usa ka doktor nga di muopera sa mga dautan nga nagsulod sa atong lawas. Daghan naman siguro din yung naka-experience sa opera, no? Si Mrs. Murag katulunit. Katulunan nila operahan. No. Yes, daghan. Si Norma sa mata. Si Sister Bit sa mata, no? So sa inyo ba din na, ipamoperahan mo? O, katong mo, yes, kanang sisaryan, opera mo na. No? So, ang lahat lang sa sisaryan, kay kuhaw ng bata. Dili to daw ng bata, dili, gikuha lang kay in danger sa paglabas. Dahil itong naisakit to. Pero kini nga to ang kinabuhi nga wala mo sanong, wala mo tunong sa kabubuton sa Diyos, mo ni siya ang trabahoon sa balang espiritu. Gusto niya nga matulid ka. Gusto niya nga muhimsok ka niya espirituhanan. Busa, matagkaroon ko niya sa diyang natay ihunani nga panahon, panagtigong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, pinitrit siya. So, just as cutting is necessary to perform a successful operation, so the Bible makes an incision in order to heal the soul and the spirit. So muna, ang purpose sa pulong sa Diyos, parang maayo ang iyong kalag, kinabuhi ka sa kabalaka, kaguol, sa diyang magtuon ka sa pulong sa Diyos, mahayagan ka, dapat hindi ko magkabalaka, hindi ko magkakaguol, dapat hindi ko magkakahadlok, namaday Diyos, namaday gamhanan ng Diyos. No? Ay kalima, kinigitawag na itong discerner of the thoughts and intent of the heart. Nag-discern siya sa itong mga panguna-huna o bisa man sa intention sa itong kasing-kasing. A discerner is a judge, siya ang nag-hukom. Someone who judges a case between two people. He is a critic, a critical judge. And that is what the Bible does for us. Ang Biblia, siya ang nagahukom sa teksa-teksa na ito kung makinabuhi. The Bible constantly critiques us. Permanente gina, nag-critiques sa tuma. Mabito na nga, gisuko kita nga atong tunan ang Biblia everyday. Everyday ba na dapat? Kada adlaw, magtutas pulong sa Diyos. Kaya sa atong pagtuon niya na natin makuha, natin critics nga itong ibalo na kini di ay failure ko nini,
akin di ay balik ko nini. So wala siya, no? So the Bible constantly critiques us and we should be thankful for its judgment. It points out the error of our ways so that we can recover through rebound. So may ilan na ito nagkamalita. O makahuna-una tayo yun sa pagbalik sa rebound. So get in fellowship and use the resources God has provided for Christian service. Now notice how the Bible judges. The Bible is a judge of our thoughts. Yes, siya ang naghukom sa tumutong-una. Mabito na natin ginabasa permanente sa Hebrews 4. Kung saan natin gibasa sa Hebrews 4:12. Permanente gid siya nag-hukom sa atong mga panguna-una kay atong panguna-una lagi nagkinabuhi gyud sa kabalaka, kaguol, kahadlok. Ngadin ang Diyos, karon na gyud ka nagatudlo sa tuwa nga ayaw ka mong kabalaka, ayaw ka mong kaguol. Sa John 14, ayaw ka mong kabalaka, ayaw ka mong kaguol. Sige siya, sulti sa tuwa ni anak, pero kita, kung mag-operita sa tawanong kahintang, nagkakahadlok kita, nagkabalaka, no? Yan mag-effort kita sa ato ng kaugaling pamagin. So no one can judge and read our thoughts. Wala gyud. Kung tao lang ang hisgutan, ako, nagtala ko sa inyo din na, so wala ko pagbasa sa inyo muna-una. Ay ka Diyos lang yun. Huwag kang pulong sa Diyos. Masigmingon mo, uy, okay raman niya akong kinabuhi, may nakaibalo ko siyang iuna-una. No? Naibalo ang Diyos sa inyong iuna-una. Naibalo ang Diyos kung nabamos ka balaka karon. Nabamos ka guol. Nabamos ka hadlok. Naibalo ang Diyos niya na. Ang Diyos nakabasa sa itong panguna-una. O kung hoto ka mo sa pulong sa Diyos, yes, ang pulong sa Diyos, nagatudlo ka ninyo yan lang. If we are arrogant, envious of someone, having wrong motives, and if we confess the sinful thoughts, the sin is cut out. So, muna, no? Mabasa na, no? Pero, sa diyang magabalik ka sa 1 John 1:9, maundang din na siya. Mabito na sa itong pagsimbat, kinahalan nga limpyo sa kanunay, no? And fellowship with God is restored. Dili sa tadig nini mo tuod kay sa exam din natin na kung hindi prepare ng importance of Bible topic. May dahil na kong tudlo. Sorry kayo. Mawala di ko rin. Okay. Thank you, John. Uy, lupa ini ang
Thank you, thank you. So, dili ta mag-focus karon sa the two perspective in life. Ang tao sa kalibutan either nasa pikas o sa pikas. Duha lang yun ang panglantaw sa kinabuhi. May mga tao nga ang panglantaw is eternal. Siguro kung ningtubo na ka sa pagkahamtong, may mga panglantaw is eternal. Pero na po yung mga tao, kadaghanan sa mga tao, na sila sa temporal. Nakatagdag sa tagsawa na siya. Siguro, na yung mga magtotoo na ngayon sila nga langit naman ko, so okay na siya. Basta makado na po langit. Kadalay lang handog. Kung ako yung mga magtotoo na nag-expect pa sila o something. So, itong tagsa-tagsawan kini siya. Now, there is eternal, morning mga magtotoo nga ang ilang paglantaw is langit nun. Heavenly. Nakita na ito na sa 1 John 2:15 to 17. Niya, ang katugbang niya na temporal. Kinitawag na itong kalibutanon. So, kung basahan na ito ang 1 John 2, dito sa 1 John 2, 15 to 17, nagayong dinhin, ayaw ninyong higugma ang kalibutan. Niya ang mabutan ng diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diya kaniya. Verse 16, kaya ang tanan nga na sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili ikan sa amahan, o dili sa kalibutan. Ug ang kalibutan, mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahanturan. So duha ang diskutan din sa 1 John 2:15 to 17. Ang iyang munang diskutan din ang kining sa worldly, kining kalibutanon. Ang kalibutanon katong grabe ang iyahang paghigugma sa mga butang sa kalibutan. Ganin si Apostol Pablo, yang gi-emphasize na sa 1 Timothy 6 verse 10 nga ang paghigugma daw sa salapi mo'y tuburan sa tanang kadautan. Gihulagway ka na ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 16. So, dili atong nakita, mas daghan ang mga tao nga dili nahagbong sa kalibutan. Kung sa kanyang una-una, gano'n nga ang tao dili maging mahagbong sa kalibutan. Kana tungod sa pangandoy sa unod. Old sin nature. Grabe ang kalibutan, no? Grabe ka, gitawag na to, manglilingla ang kalibutan. Ang tao, muhandog yun sa mga kalibutan ng utang. Ato naman siguro ay pipila, labi na itong mga nagtubo ng ispaghamton, nga niyang panglantaw, kining sa pikas, kining number 1, heavenly, no? Iunang ko na pa ang eternal, yung temporal, no? Kining sa verse 17, nag-emphasize kini siya sapagkat temporaryo lang neto mga tao nga nahigugma sa kalibutan. Naging na og ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini. Buti pasabot ang imong pagpangibog sa mga butan ng kalibutanon mahanaw ra na siya. Katong gi-emphasize sa verse 15 ug 16. Apan siya kinsa maning siya diri magtotoo, no? Apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kanturan. So, muna number 1. Kung ikaw nagatuman dahil sa pulong sa Dios, ang imong
tuman sa kabubuton sa Dios, magapabili na siya hangtod sa kanturan. Kini number 2. Ano sa atin sa siya? Kaya number 2 is spirituality. Basta mo balik mo ini. So, number 2 is spirituality. Alam sa usa ka tawo nga nakasabot sa iyang objective sa kinabuhi, gusto gid niya nga magkinabuhi siya ng espiritual. Gusto niya nga nasiya sa gahom sa Diyos. Dili niya gusto tong magkinabuhi siya nga tawanon. Dapat nasa iyang isip nga puno siya kanunay sa balang espiritu. Kasi kung dili ko ta gigamang sa espiritu, huwag kita ipabuya. Magpabiling kita na tawanon. And then dili sa pika sa temporal, ang iha is morality. Muli kasagaran nga siguro 95% sa tanan ng mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan na sila din na fall sa morality. Nga pagbinutan, murag sama ba sa katong tudlog ng Linda ganina na ang kaluwasan, simple lang kayo. Mutuo lang kang Kristo. Muinom lang sa tubig, naghihatag ni Kristo. Mukaw lang sa tinapay, musulod lang sa putahan. No? Tanan nga mga gitawag na to the simplicity sa salvation. Pero ang tao, gihimo niya nga lisod. Gihimo niya nga komplikado. Sumuning mahitabo diri sa pika sa temporal morality. No? Ang iyang una nga magbuhat yun siya mayo para maluwas siya. Ang pangutana, di man yun siyang kamuhat o mayo. Kaya wala mong gawin maayo sa tao tungod kay ang tao magkasasala ng Diyos. So, dili niya ma-attain ang iyang goal, dili niya makapot ang iyang tumo, nga di magkinabuhi nga moralis. Wala may moralis, nga dili gyud makasala. Yes, kung tanaw na to, mayo ang milahang kinabuhi nga tanawon, pero sumata sa Diyos, di gyud madawat. Sumala pa sa Isaiah 64:6. Ang kabubutong sa Diyos na magkinabuhi kita na espiritual. Meaning, dapat ang balang espiritu mo'y nag-empower nimo. Mo'y nag-gahom nimo. Dili mo gud kaya. Dili kaya sa atong unod ang pagkinabuhi nga matarong. Kinahanglan kita og tabang sa gahom sa balang espiritu. Now, number 3. Walking with the Lord. Daghan kini sila example diri kining walking with the Lord. Gisgoban kini sa Galatians 5:16. And then napoy walking with the Word, no? Itong sa nagkinabuhi nga kalibutan. Nga din ang Roma 12:2 nagaingon nga ayaw ka mo pag-conform sa standard nini nga kalibutan. Pero kung moto kita sa pikas nga side, yes, daghan kay naglakaw kauban sa Ginoo. Gikan kay Enoch, nato kay Abraham, nato na nila ni Moses, nila ni Daniel, sila ni Jeremiah, sila ni Sicaraya, padulong natin sa New Testament. Nganong makita na to, nganong nagmadaogon man sila, nganong powerful man sila. Dili man sila powerful tungkol sa ilang energy of the flesh. Dili man sila nag-operate sa unod-unod kakahinta. Nag-operate sila based sa ilang pagka-espirituhanon o ang pulong sa Diyos nga nasa sulod silang kinabuhi. Ilang kinabuhian ka na siya. So, nganong nakalakaw man sila? Kauban ng Ginoo. Tungkol kay ilang perspective is eternal. Like Moses. Si Moses, opera na si Moses, ni mahimong apo ni Paraon.
Pero, buwan niya ginawa. Ganun man, ang handog ni Moses is eternal. Eternal yun ang handog ni Moses. Dili ang kalibutan lang. Sure ka kayo ang atong panglantaw kung kalibutan na tanong. Mura na taga ng langgam bang kanigingon nila mubo daw pako. Nagkabalo ba mo langgam na mubo pako? Kung mubo sa pako, unsa mo iyang lupad? Mubo, rapot. No. So, mura tag langgam na mubo o pako. Ang lupad na to, pag lupad na to dire, tugpa ta sa unahan, mulupad na po ta, tugpa na po ta sa unahan. Dili ka pareha itong langgam nga nagpunaw-punaw o lupad. No? Layo siya kaluparan. So, kung ang imong panglantaw kalibutanon, short gig ka. Mabarag gig ka. Kay naraman sa ubos ang imong lantaw. Wala man naka-elevate. Wala nakasaka ang imong paglantaw. Ang imong perspective is naras kalibutan. Yang kalibutan niya, ang sarang, mahanaw. Yes, mahanaw ang kalibutan. So, kita unta na mga magtotoo dapat makasabot tao kung sa gina atong dapat ng perspective. Panglantaw sa atong kinabuhi. Now, there is number 4, prioritizing God's Word. Nga mo yun nga gina-emphasize mo ginato ang pagka-priority sa pulong sa Diyos. Ang tao, mo-prioritize man sa kalibutan. Now, unsa man gid ka-importante ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Ngano man nga si Mary, gingnan man siya sa Ginoo nga itong pasaw na kanang isulat diya sa Luke, no? Ni Mary, Luke 10:42. Kaya ang Diyos gid mismo nagsulti niya na. Sa Lucas 10:42, si Jesus Christ mismo ang nagaingon nini, bigin siya, apan usa na kayo kabutang ang kinahanglanon. Usaha, dili duha. Usa ra gyud kabutang ang kinahanglanon. O ginpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. Unsa man ang kinaiya ni Maria? Ngano man nga gingnan man sa ni Jesus Christ, yes, nakita ni Maria ang pinakamaayo ang perspective. Unsa ni gibuhat ni Maria dinhi? Naminaw siya sa Ginoo. O kung saan isulti sa Ginoo sa ihang ipaminawan. Wa gyud siya nagpaligla, wa gyud siya nagpa-distract sa kalibutan. Bisag kung sa kabisis kalibutan, wa gyud siya nagpa-distract. Musagingnan siya sa Ginoo nga kining iyang gipili dili na gyud makuha pa kaniya. Meaning to say, hangtod sa hangtod iyahan gyud kang Maria. Kaya naman, insakto ang iyang pagkapili. Kung sa gipili niya, ang pulong sa Diyos. Priority niya ang pulong sa Diyos. Pero sa pikas, ang iyang igsoon, kisam niya ang igsoon, si Marta. Perting bisihan ni Marta. Kung ano gingon din apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nalibog ka, og nagkapuligi ikaw sa daghang mga butang. Busy si Marta sa mga kalibutan ng butang. Apan si Maria, focus siya, pulong si Ginoo gid niya. I just hope no butang gid ninyo sa inyong isip no nga pag nagani ingon ani nga pagtuon sa pulong sa Dios, priority gid. Mao ginay kabubuton sa Dios. Ayaw din mo pagpalingla sa uban pa mga butang. So, makita nato dinhi sa kinabuhi ni Marta ug Maria opposite. No? Ang isa,
focus sa kalibutanon. Ang isa, focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero ang Diyos mismo ang mingon, si Jesus Christ mismo ang mingon kay Maria, napili niya ang maayong butang. Ang maayong butang na dili na gyud mawala pa kayo. Now sa inyo ha, asaman mo. Katong mawala sa inyo ha o katong dili mawala sa inyo ha? Ang dili mawala sa inyo ha, kining pagpaminaw ninyo sa pulong sa Diyos karon. Kung sincero ka mo, focus ka mo sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos karon, dili na ni mawala sa inyo. Recorded na ni siya, nakakwit na ni siya, o may kahimuan ni sa inyo ang kinabuhi. Number 5, divine power. And then human power. Nga nakatagka din, no? Pwede kong sagutin ito. Sa size niya, no? Font size niya, no? Siguro kung siguro gamito, basta arrange pa din, no? So, divine power. Then human power. Ang tao ay makalimot siya nga ang human power dili maka exercise sa spirituality. There is no power sa gitawag na to tawhanon ng puso. Di na to mabuntog ang kalibutan oy. Di na to kaya ang kalibutan. Unsa pa ang mga demonyo? Ng mga powerful ang mga demonyo. Di mo ganito. Sa tao pa lang gani. Mapili na mga ganito sa tao. O walay ingon ni Jeremiah na matod pa niya. Nga kung mapili man daw ka nga ang kalaban nimo sa pag dagan tao, unsa paghap kabayo nimo kalaban. Now, buti pasabot nga ang tao wala gyud kapasidad nga mopildi sa espirituhanong gubat. Nagkinahanglan din kita og divine power. Dili kita dapat magsalit sa human power. Pero kung dili nato ni siya masabtan, yes, nag-operita sa human power. Nag-operita sa tawhanong nga abilidad, tawhanong kusog. I just do hope nga sa inyong pag-anhin din sa simbahan, nasabtan ninyo nga you are empowered by the Holy Spirit. Number 6, divine viewpoint. Human viewpoint. Na mga tao nga na sila nagasalig sa human viewpoint. Kanang verse anak. Ito na tigas. Lagi na disarrange, lagi na tingnan na gani kung gano'n na yung anak, no? Kanang kumpay sa pagbati ko na sa Isaiah. Oo. Wala, anta. Pero na din ha, kung ibalik ka nato din ha dyan, ikaw'y magpupirin. Dali mo ganun ko pagkabot din nga nung nagkatag na. Mura na sila na-sporadic din ba? Sige. So, kamo na rin mo adjust din ha, no? So, divine viewpoint, then human viewpoint. Kung saan din divine viewpoint o human viewpoint, no? Ang Diyos din mo sa Isaiah, ako basahin ng Isaiah 55, ito na yun. Importante din nga masabta na ito. Sa Isaiah 55, sugot na sa 8, nag-ingon din. Kaya ang akong mga hunahuna, dili mo ang inyong mga hunahuna. Sige, ka na lang. Salamat, no? Sige. Pinatughaw kaya ni nga computer, magkakat na noon. O na raw, currents niya o.
You know? So nalapas number 6, divine viewpoint. No? Now, lagay ko din sa Isaiah 55:8. Naman niya ha? Kaya akong mga huna-huna, dili mo ang inyong mga huna-huna. Ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nag-iingon si Jehovah. Buti mo sabot nga, kanang inyong mga huna-huna, dili na mao. Lahi ang akong huna-huna. Mas taas ang akong huna-huna kaysa inyong huna-huna. Pero kita maghuna-huna malagi kita nga, manay buhaton, ini dapat no? Grabe ka lihok ang atong huna-huna. Pero ang Diyos nag-ingon, ang akong huna-huna, dili mao ang inyong huna-huna. Kung sa may huna-huna sa tao, kalibutanon kayo. Kung sa may huna-huna sa tao, mabalakon kayo. Ang huna-huna sa tao, grabe ang ambition. Pero ang Diyos din siya nga, ang inyong una-una, dili na ako una-una. Ang inyong mga dalan, sa may inyong mga dalan, kalibutanon, dili na ako mga dalan. And then verse 9, ninyo siya, kay maingon nga mga langit, hataas kay sa yuta. Kay maingon nga ang mga langit, hataas kay sa mga yuta, kay sa yuta, bingon po siya din. Mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan. Ang inyong mga pamagi, mubur kayo na. Nako'y pamagi nga mas hataas. Laog, dili inyo masabtan. O kang akong mga huna-huna kaysa inyong mga huna-huna. So, kung masabtan na natunta, pero mo lagi na, ang pulong sa Diyos, kung atong masabtan, kaya ang pulong sa Diyos, mauman ang una-una ni Kristo. Kung masabtan ito ang pulong sa Diyos, makasabay kita sa una-una sa Diyos. Pero kung dinigil kita magtuon sa pulong sa Diyos, amogin magpabilin yun ang atong pagkakalimutan. Human viewpoint kita. Susunod, kining divine good, no? Ibalo naman tanini, no? Human good. Ang tao, grabe kayo mo ilog sa pag-produce kayo. Gusto mo na ito kaganang makita pa sa tao na maayo. Pero dili magana ang gusto sa Diyos. Ang gusto niya nga maayo nga makita sa imuha, kanang produce sa Holy Spirit. Para nang nag-produce ka o Christian character, trabaho sa palaging Espiritu. Ang tao, grabe ka hipokrito ang tao. Grabe magpakita siya sa ihang kamayo. Pero ang iyang kamayo, dili ka na mo gikinahanglan sa Diyos. Dili niya madawat ang kaayo sa tao. Ang iyang madawat ang kaayo nga gigamhan sa palaging Espiritu. Number 8, yeah? Rewards in eternity, no? Now, there is a number 8. Ang paglantaw sa usa ka magtutuo din mao ang umalabot nga ganti. Ang iyang paglantaw mo nga sadyang mo tubang siya kang Kristo Jesus. Pero, kung kalibutan mo ka, musugot ra ka, sige, bahala na magkinaunsa. Matuba kong Kristo, maulawan ko, okay ra. Ano? Okay ra. Maulawan ko sa bimasin judgment, okay ra. Pero kung nagtubo ka sa pagkahantong, dili ka mong inana. Ang imong handong yun nga, pagkatubang na ko kang Kristo, at least, yes, Lord, sa kalibutan ko, na-perform na ko ang akong mga buloton. Wala ko nagpasagad sa akong spiritual life. Ang akong spiritual life, akong giampingan. Kaya nga naman, dili na ko gusto, maulawan ko, pagkamot na ko dito. So,
Morning mga bersikulo nga itong i-take up, din natin pagkabasahon lang po, no? Pasahon na to, ang mabisaya lang. Ay, sige, next lang din. Bisaya din ha. Saubos kay Bisaya ng saubos din. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, ni ang mabutang diyan sa kalibutan. So, gimaymayan kita rin eh. Si Juan Gid mismo ang nagasulat nini o matupad niya. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang diya sa kalibutan. Ganun, naging si John Dini nga dili na ito higugma ang mga butang sa kalibutan niya. Ang mga butang